Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakampeng, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. Tungkol po ito sa Makabayan Black Lawmaker ho mga ka-action, na kung saan maghahain po sila ng Resolution 1688 regarding nga po na gusto nilang paimbestigahan ang nasabing missile na nakadeploy ngayon sa Northern Luzon ho mga ka-action, na kung saan gagamitin o ididimo doon sa balikatan exercises. Pero nilinaw po ito ng isang colonel ho mga ka-action, na kung saan na interview, hindi po ito papuputukin kung hindi po ito ay gagamitin lamang sa military exercises. Kumbaga ididimo lang po ito mga ka-action, mga kakampeng. So ito nga ho, kinukundina ng Makabayan Black. Hindi ko po alam kung magugustuhan nyo po ito, kasi dati kapag inaano ang hinaharas ang ating soberanya dyan sa West Philippine Sea, ay talagang dumakdak ho sila na dumakdak dyan para umaksyon ang gobyerno natin. Ngayon naman po na umaksyon na po para sa seguridad, para paigtingin ang ating mga militar na nakapang ano dyan. Eto na naman, tutol na naman sila. Ano ba talaga Makabayan Black? Kayo, pinagtatanggol din namin kayo. Lalong-lalo na po ito si Franz Castro, na kung saan nga ho na ano din siya kay dating Pangulong Duterte. Ayan, pinagtatanggol ho natin sila. Pero gaya nga ng sabi ko, kahit pinagtatanggol ho natin sila, kapag mali na po sa ating mga pandinig o mga pananaw, magboboses ho tayo, no? Kasi dito ho mga ka-action, nakakadismaya lang ho mga ka-action, na para naman ito sa ating mga militar, para paigtingin o palakasin ang ating mga militar dyan sa West Philippine Sea, para naman ito sa depensa ng ating mga militar. Bakit ho ganito ho kayo Makabayan Black? Bakit naman kung i-question nyo naman o gusto nyong iparipaso ang nasabing missiles na yan? Sige po, ito po, panoorin po muna natin itong mga ka-action, mga kakampeng. Rosalie, ano yung mga dahilan ng Makabayan Black Lawmakers kung bakit pinareripaso itong deployment ng US missiles sa Northern Luzon para sa joint military exercises? Aga nababahala ang Makabayan Black Lawmakers sa deployment ng Typhoon missile system, kabilang na ang Tomahawk land attack missiles ng US Army sa Northern Luzon bilang bahagi ng exercise sa Lakmid 24 at Balikatan Joint Military Exercises sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Kauna-unahang pagkakataon na ginawa ito ng Amerika. Ayon sa Makabayan Black Lawmakers, may seryosong implikasyon ito sa soberanya at seguridad ng Pilipinas. Pusod nito, inihain nila ang House Resolution No. 1688 upang imbestigahan sa Kamara ang deployment ng US missiles. Ayon sa opposition lawmakers, hindi lang ito isinasapanganib ang buhay ng mga Pilipino, kundi nalalagay din sa alanganin ng bansa dahil sa US agenda umano para sa regional dominance. Kahit nila nakaapekto ito sa kapayapaan at stability sa rehiyon. Pinatitindi rin umano nito ang tensyon sa rehiyon at kontra ito sa mandato na nakasaad sa konstitusyon na itakwil ang digmaan bilang isang pambansang polisiya. Samantala, binigyan din naman ng Armed Forces of the Philippines na hindi pa puputukin ang Standard Missile 6 exercises at sinasanay lamang ang pagdadala ng weapon system by air at offloading nito sa isang secured at established na lugar. Balik sa iyo, Aga. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na po natin ang kagustuhan ng Makabayan Black Lawmaker ho mga ka-action. Alam nyo po, sa totoo lang, pinagtatanggol ho namin kayo, di ba? Doon sa mga kung ano-ano ang pinaparatang sa inyo ng mga ayaw sa inyo, di ba? Pinagtatanggol ho namin kayo. Nung nakaraang taon na kung saan binubomba o hinaharas ang ating West Philippine Sea, kayo po ay nagagalit na gusto nyo ng maggumawa ng hakbang ang gobyernong ito para matigil na ang panghaharas ng China dyan sa West Philippine Sea, di ba? O, doon humahanga po ako sa inyo. Ngayon na gumawa na ang gobyerno natin ng hakbang para paigtingin, para pagpatibayin ang
sandatahang lakas. Bakit tutol naman po kayo? Maliwanag naman po na ang missile na gagamitin, kung yun ang kinababahala nyo, yan po ay part ng pagsasanay. Part po yan ng kagamitan para gamitin sa pagsasanay, sa military exercises. Bakit kini-question nyo po at iniimbestigahan? At malinaw naman po sa balita na hindi yan papuputukin. Parang ididimo lang ho yan, di ba? Para masanay ang ating mga militar. Anak ka naman patulaw. Dapat nga ho matuwa kayo. Matuwa kayo dahil nandyan yan. Di ba? Nandyan. Hindi lang yan ang mga missiles na yan. Ang iba-iba pang mga kagamitan pandigma. Di ba? Dapat suportahan ho ninyo yan. Pero dito sa isyong ito, sorry Makabayang Black ha, pero mukhang hindi yata ako kumbinsido sa ihahain nyo na House Resolution. Sa totoo lang ha. So dito lang sa issue na ito, pupunain ko kayo. Hindi po yan para sa akin mali yata kasi wala naman akong nakikitang mali, di ba? Sa ginagawa ngayon ng balikatan exercises ng ating mga militar kasama ang mga iba't ibang lahi dyan. Di ba? Dapat ho, matuwa ho tayo, magkaisa ho tayo. Nang sa ganun, hindi naman tayo kaya durug-durugin lang naman ng mga chikwa na yan. Kaya ho tayo ginaganyan kasi ang iilan sa atin ng mga leaders ay pumapabor sa China. Ngayon naman po ito, ano na naman tong pautot nyo mga Makabayang Black? 'Di ba? O kayo mga ka-action, mga kakamping, pinagtatanggol ho natin ang Makabayang Black. Pero dito, sa usaping ito, mukha yatang hindi ako kumbinsido sa gusto nilang gagawin. Kayo na bahala magpasya. So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping no, gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.